Gusto ni Robin Padilla, lumaban na tayo. Yan talaga. Yan ang tapang na walang utak. Sige. Tingnan natin ano sinabi. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag. Ano? Medyo naghanga. Pero nagpe-play, oh. At manira ng ibang barko. Ang tamang Coast Guard kayo pareho. kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa. Oh, 'di ba? Nakanganga pa ako, kala ko meron pa. Diba? Yung water cannon ginagamit lang, hindi naman kailangan na laban, no? Eh kung gusto mo talaga lumaban, edi na, 'di ba, bang-bang na, 'di ba? So, yun ang sinasabi ni Jay Tariela, 'di ba? Ano ba nangyayari ka, Robin Padilla, 'di ba? Hindi ka naman Coast Guard. Hayaan mo silang dumiskarte. Saka isa pa, sobrang daming barko ng China. Kahit may budget po, magkano lang budget niya ng PCG? Hindi ka makakabili ng tatlo? Hindi ka makakabili ng tatlong vessel. Ang liit lang, wala pang 1 billion yata yung budget nitong PCG. Search natin kung magkano lang budget niyan. Hindi, dito na lang. I-google na lang natin. Magkano ang budget taon-taon ng Philippine Coast Guard? Yan, Google. Okay lang. Na Philippine Coast Guard yan. Maaaring ang tinutukoy mo ay ang issue ng ghost projects, mga proyektong binayaran Ay, pero wala. hindi ginagawa. Wala dito. Walang ano. Sige, dito na lang. Philippine Coast Guard budget. Philippine Coast Guard budget 2025. 31 bill. Talaga? Proposed budget, the Philippine Coast Guard. Malaki ngayon 31 billion. Malaki ngayon, guys. Dati maliliit lang ang nakukuhang budget nito eh. Kaya hindi sila makabili. O, tingnan nyo Ayun ang malupit. Share screen. Yan ang dati kasi, nakakausap ko sila Commodore. Ang baba lang ng budget niyan dati. Kasi nga, Duterte administration, pro-China, halos palayasin sila ni Digong. Hindi sila binabudgetan, guys. Ngayon, laki 31 billion, Yan ang di ba? Kahit sabihin mong maisabatas mo na palakasin ang depensa ng Pilipinas, di ba? May mga batas na ganyan. Tapos hindi mo naman lalaanan ng budget, hindi matutuloy. Yan ang hindi maintindihan ng mga DDS, no? Kunwari, may batas na naglalayong pagandahin ang mga tulay sa Pilipinas. Kaso hindi naman babudgetan ni Duterte. Walang mangyayari. Ngayon, Presidente Bongbong Marcos, di ba? Yung mga batas na ganyan, yung mga tinalakay natin kanina, connectivity, di ba? Development plan, di ba?
kung hindi lalaanan ng budget yun, walang mangyayari dun. Kumbaga, puro plano lang yun, pero hindi yun mangyayari, di ba? Yung mga flood control plan, di ba? Yung general plan na dati daw binigay ni Pinoy sa administrasyon ni Duterte, hindi daw ginawa, di ba? Kasi pinagkakitaan no? Pulo-pulo yung mga proyekto ng DPWH. Ganun ang nangyari, panahon ni Digong yun, doon talaga nagsimula ang korupsyon, di ba? Kasi dati may approval pa ng mga local government itong mga project bago mabayaran tinanggal din yun ni Digong. Ito rin, 'di ba? Ngayon, mayroong proposed budget na 31 billion, talagang nilaanan ng budget. Ibig sabihin, talagang pinapa-advance ni Pangulong Bongbong Marcos itong PCG. 'Di ba? Binibigyan ng budget para makapalag-palag pa, 'di ba? Di ba magandang gawin dun sa para hindi na makalapit yung mga Chinese peso, no? Pero yun nga, ang sinagot ni Tariela itong si Digong na sinabi, hindi kasi pwede pairalin yung tapang. Saka, guys, alam nyo ba, hindi naman talaga magkakagera dahil lang dyan. O ito, may papakita ako sa inyo India-China border incident. Ilan na to? India-China border incidents are centered on, may mga namatay. 2020 Galwan Valley clash, tinan mo, 100,000 troops nasa border nila. Tapos, kasi bawal nga yung mga firearm, ang nagkakabatuhan sila pag may incident, batuhan, paluan, at may natetegi. May mga nategi, ba't hindi naman sila nagkakagera? Di ba? Tapos, dito sa Pilipinas na paano mo sasakupin ng China ang Pilipinas? Pulo-pulo tayo, di ba? Paano nila mapapapunta dito mga troops nila? Nandun nga yung 100,000. Di ba? Imposible pong mangyari ang sinasabi nila na magkakaroon ng kasi yun ang panakot ng Duterte vloggers magkakagera, ganyan. Tingnan natin to. Lagi kasi suffocate si Binoy pag nagsiga ng 5 finger, bro. Gerald, kaya lagi lasing. Parang lasing nga lagi, no? Pag tinanong. Dapat hindi na tayo bumoto ng mga ganyang senator, guys. Kasi, di ba, lalo na gusto natin maging maganda ang Pilipinas, ang laking kailangan ng kailangan matalino, di ba? Kailangan matalino ang ating mga senador. Ayan, sabi ni Easy Chen, welcome po sa inyo, Easy Chen. Hello all. Late na ako. Ayan, patapos na po kami, no? Pero sana i-team replay mo, Ayun. So, ito po yung huli nating topic, no? Tungkol kay Binoy. Again, wala pong posibilidad na magkagera dahil hindi po papayag ang China na dahil lang sa Pilipinas masisira ang bansa nila, hindi po papayag. Kumbaga, para silang nagtampo sa bigas. Kasi ang laki-laki mo ng ekonomiya ka tapos gusto mo 'di ba, halos malagpasan na nila ang US at ang ibang bansa, manguna na sila tapos magpapagera ka lang, 'di ba? Pag matamaan ka lang ng isang 'di ba? Kahit sabihin mong
matalo nila ang ibang bansa. Isahan ka lang ng tinatawag na nuclear, 'di ba? Yari, back to zero ka. Kaya imposible po 'yan, hindi pa nakita mo naman yung Russia, 'di ba? Kung kakampi kasi nila yung Russia, guys, ang liit lang nung Ukraine tapos mahina 'yun, pero parehas sila durog, 'di ba? So, kaya nga totoo yung kasabihan na nobody wins in a war, 'di ba? Walang nananalo sa gano'n. Puwede kang manalo sa battle ay sa ano, sa palitan niyo, pero parehas pa rin kayong talo dun, 'no? Yung palitan niyo ng mga ano, armas niyo, 'di ba? Puwede kang manalo sa gano'n, pero 'pag suma total, talo ka pa rin, 'di ba? Makaisa lang sa'yo yung kalaban mo, yari ka. Alright, sa tingin ko yun lang po muna, 'no, sa araw na ito. Ang ganda ng mga pinag-usapan natin, balikan niyo, kung kakapasok mo pa lang, yung tungkol kay, Mike Defensor, 'yan, kung bakit pala siya nagtatago, 'no? Dati pala, 'no, nagka-kwari-kwari siya. Tapos yung, kung yung GC ni Mike Defensor saka ni Chavit. 'No? Ang gulo-gulo nila, putik. Hindi tugma-tugma yung mga pinagsasabi nila sa ano, 'no, mga interview, no? So, halatang-halata nagsisinungaling sila. Ta's pinag-usapan din po natin si Leandro Leviste, 'no, yung kanyang sinabi na martial law daw, 'no? Martial law daw, pero siya yung diktador. Siyempre nag-usap din po tayo, discuss din po natin yung mga bagong, kaganapan sa bagong Pilipinas, 'no, yung mga good news. Yan, so yan po ang lahat sa topic sa araw na ito at, mamaya po, 'no, si Banat Boy Mandirigma mamaya, hating gabi o 1:00 ng, madaling araw, 'no? Ayan, so anuhin niyo lang po, subaybayan po natin palagi ang Birahan PH. Ito lang po ang kailangan niyo para maging updated dito sa ano, sa mundo ng politika sa Pilipinas. Ayan. Solar boy to mama's boy. Ayan, guys, So again, guys, this is Bayolita at Kaalaman. Magkita-kita tayong muli. Bukas, yan, taray ko may flight ako bukas, eh. Sana makabalik kami agad sa hotel, 'no, para makapag-live, 'no. 'Pag hindi, ayan, sasabihan ko na lang sila. Alright, once again, this is Balita at Kaalaman. Magkita-kita tayong muli dito lang sa Birahan PH. Same time, same channel. Let's do this again. Let's go.